Lumaki ako sa isang maliit na baryo sa gilid ng kagubatan. Tahimik, payapa, at puno ng mga alamat. Ngunit ang pinakamatindi sa lahat ay ang tungkol sa aking lola, si Lola Sayon, ang pinakamatandang babae sa aming nayon. Tahimik si Lola. Lagi siyang nasa dulo ng bahay, nagluluto ng kakaibang mga halamang hindi namin alam kung saan niya kinukuha. Madalas siyang gising tuwing gabi, at may naririnig akong mahihinang kaluskos sa labas, parang may humahaplos sa bubong. Isang gabi, nagising ako at nakita kong wala si Lola sa higaan. Dahan-dahan akong lumapit sa bintana. Sa ilalim ng buwan, nakita ko siyang nakayuko sa isang punso, kumakain ng, hindi ko alam kung hayop o tao. Nang lingunin niya ako, kumislap ang kanyang mga mata, pula, parang apoy. Kinabukasan, parang walang nangyari. Pinagluto pa niya ako ng paborito kong tinola. Pero simula noon, hindi ko na siya tinitigan sa mata. Pagkalipas ng ilang taon, nang siya'y pumanaw, hindi nakita ang kanyang bangkay sa kabaong, puro abo at amoy asupre lang ang naiwan. Minsan, sa gabi, naririnig ko pa rin ang kanyang tinig sa hangin. Anak, huwag kang matakot sa dugo mo.